time dia, Ma'am Jing? Isa na yung orasan? 10:44. 10:44, right. Nehemiah chapter 2 verse number 18. Dunganan akong ganyan tanan sa pagtindog. Ato ning basahon. Let's all stand, tindog ta tanan. Nehemiah 2:18. Ato ning dunganan sa pagbasa. Verse number 18. Ready? Basa. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Ang Diyos, magadugang panalangin siya mga pulong. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong karon nga buntag. Panalangin ni Ginoo sa pagtuon niini nga masabtan namo kini sa simple nga pamaagi. Biyahe o Diyos ang imong alagad sa pagsaysay niini o ang imong mga kanakan nga makadungog niini, Ginoo, nga matisok gayud kini sa matagusan namo kakasing-kasing. At agi kami og kaalam o Diyos, wala may mahimo kung wala nimong tabang. Amo kini pangayoon diya kanimo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa tang lingkuranan. Makita ninyo din ang phrase nga nagaingon. Last phrase sa verse number 18, the Bible says, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Ang uluhan sa mensahe, arise and build. Si Nehemiah, usa siya ka importante nga tao, usa siya ka cupbearer sa hari. Pero timan-an sab nato nga si Nehemiah naa sila sa gitawag nato nga nabihag sila. During ini nga panahon, nag-desire siya nga magtukod sa wall ug makita nato ni ang mga rason sa iyang tinguha. Pero nini nga panahon wala siya sa Jerusalem tungod that they were taken away captive. Gibihag sila sa lahi nga nasod. Og dito sa mao nga nasod nag-alagad siya sa hari. Usa siya ka gitawag nga cupbearer. Unsa man ning cupbearer? Siya ang tigpakaon sa hari, tighatag kung unsay imnon sa hari. Ang cupbearer, usa ang hari mukaon, yasa ng tilawan daan ang pagkaon. Unsay imnon sa hari, tilawan sa naniya daan. In case na ihilo, dili mahilo ang hari. Ang cupbearer mo'y una nga mahilo. Muna siya ang trabaho ni Nehemiah. O kini nga trabaho, di ni ordinaryo nga trabaho. Usa kini ka taas nga posisyon, usa kini ka importante nga trabaho. O ang iyang trabaho, I would say, moingon ko nga special nga trabaho. Na siya ay tingali, managhap na lang ta, maayo nga sweldo. Can you imagine, magtrabaho ka sa hari? Kung magtrabaho ka dito sa Malacanang Palace, ikaw tigpakaon ni Duterte, usa niya kanon tilawan sa nimo, kabasin ang hilo. Ikaw una mamatay, usa siya mamatay. Dagko ng sweldo, I suppose. Maayo ang iyang kauban, hari iyang kauban kada adlaw, mga bigatin iyang kauban kada adlaw. Pero gibutang sa kasing-kasing ni Nehemiah nga mobalik sa Jerusalem kay iyahang tukuron ang wall. Nagka-problema siya tungod kay ang wall nalumpag. Ang wall nila dito sa Jerusalem, ang Jerusalem, anay nada. Naguba na, naulawan na. Og ang wall nasayod ta nga bisan kini nga property nani siya wall na ipader palibot. Importante ng wall. Ang wall mahimo na siya nga boundary. Mahimo na siya nga gitawag nato protection gikan sa enemy.
gikan sa kawatan, tulisan, gikan sa mga daotan nga tao. Ang Jerusalem wala na sila wall. Nalumpag na tungod kay gibesiege sila. Gigira sila, gilumpag ilang wall ug tungod niini gikuha sila, gidala sila sa lahi nga gingharian. Dito na si Nehemiah sa lahi nga gingharian nag-alagad. Gihimo siya nga cupbearer. Sa pagkakaroon nagtinguha siya nga tukuro na ako ang wall. Kay luoy na kaayo ang lubnganan sa akong amahan dito sa Jerusalem mo ana. Maot na naguba na gusto nako nga tukuro nako kini pagbalik. Og ang wall nga pagatukoron ni Nehemiah mao ni. Ang katason 4 kilometers square. Unsa na kalayo ang 4 kilometers square? Diri na og sa mura gate sa Grand Europa. Siguro or sa Oro Garden. 4 kilometers square na siya kadako. 4 kilometers ang kataas, 4 kilometers sa kilid, mao na siya ang square, 4 kilometers. Maghimo siya og wall sa Jerusalem, 4 kilometers square. Unya kini nga wall gitason niya 39 feet. Unsa na kataas ang 39 feet? Ang isa ka length sa tubo, that's 20 feet. Unya, kung duhaon na nimo, 40 minus ug usa ka foot. Hapit duha ka length sa sipar lens. Ang katason sa wall nga tukuron ni Nehemiah. Unya, ang kalabdon sa wall, 8 feet. Kani, mga ingon ani kalapad, mga 8 man o 9 man so dire. Mga dire paingon didto. Mao na ang kalapad sa wall. Unya 39 feet. Ang 39 feet mga didto sa gawas hantod didto pod sa sulod. Mao na siya ang kataas sa wall. Taas gyud kay para dili masudlan sa kaaway. So dili ni basta-basta nga trabaho. Kinsa sa inyo nagtrabaho construction? Si Brad Bong, nani gitoko dito? Ako nilang gitoko dito ba? Nag-construct ni siyang balay. Last week, nagtaod ko siyang atop. Dagan sa bugduhak adlaw. Atop na ganito. Welding. Nyaman, ilis og atop. Karon nagtukod na po sila. Pila murag, upat o kaposte ba no? Kanya, butangan na po ito nilang atop. Pila na kaadlaw nga trabaho? Murag simana na. Di ba? Dili lalim ang construction. Can you imagine maghimo kag wall nga 8 feet ang kalapad, 39 feet ang kataas? Unya 4 kilometers ang kataas, 4 kilometers ang kalapad. Ingon ana kadako ang himuon ni Nehemiah. Now, ang uluhan sa mensahe, arise and build. Tindog, bangon, kay magtukod ta. Amen? Og ang magtukod din of course, ang mga Hudyo. Ilaning tukoron. Tanaw na to kung giunsa ni nila pagtukod. Sa unsang pamaagi nga natukod kini nga wall. Adunay upat ka importante nga mga butang. Samtang ilang gitukod kini nga wall. Sa atong kinabuhi igsoon sa pagtuo, wa na ta nagkinahanglan og literal nga wall og physical nga wall. Humana naanay wall ni palibot sa Westgate, Kamambanji, naanay wall, di ba, around sa property sa Westgate. Naka-wall na. Ang wall, ang pader karon nga atong tukoron, mahitungod sa pader sa espirituhanon. Sa physical, di na ta problema, wa na tay angay kabalakan. Espirituhanon nga pader. Unsa maning pader nga atong pagatukoron. Chapter 1. Verses 1 to 11. Tanaw na to unsa gisulti ni Nehemiah. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass the month of Chislu in the 20th year, as I was in Shushan the palace,
Tuwa siya sa palasyo, sa Sushan, nag-serve siya sa hari. That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. Ingon padayon si Nehemiah, Hanani, kumusta naman ang Jerusalem? And they said unto me, the remnant that are left of the captivity that were in the province are in great affliction and reproach. Nehemiah, ang nahibilin, tuwa in taon, gitamay, gibugal-bugalan sila. The wall of Jerusalem also is broken down. Nehemiah, wa na ang wall, nalumpag na, and the gates thereof are burned with fire. Ang ganghaan, wa na, nangasunog na. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept. Milingkod si Nehemiah, pagkadungog niya nga naguba na ang wall, ang gate na sunog na, mihilak siya, and mourned 13 days, and fasted, mihilak, nagpuasa, og nagampo atubangan sa Dios nga tuwa sa langit. Una sa tanan, igsoon sa pagtuo. Aron mabuhat nato ning nahimo ni Nehemiah, mitindog og mitukod sa pader. Makita nato dinhi sa verse number 4. Ingon pa dinhi, wept and mourned 13 days, fasted and prayed before the God of heaven. Makita nato dinhi, we have Nehemiah's prayer. Ang pag-ampo ni Nehemiah. Igsoon sa pagtuo, dili ta basta-basta magtukod lang nga dili nato ubanan sa pag-ampo. Amen? Brad Bong, nakagitukod nga balay karon, nag-extend ka, kinahanglan yun na ubanan sa pag-ampo. Mao na sa physical, how much more sa atong spiritual life? Nagkinahanglan yun ta og prayer. Amen? Pag-ampo, unsa man atong iampo nato nga kini nga iglesia magpabilin. Iampo nato nga hatagan ta og location kung itugot sa Ginoo. Amen? Iampo nato ang atong pamilya. Gampo ba ta sa atong pamilya kanunay? Iampo nato atong trabaho, iampo nato atong negosyo. Ingon ba sa pulong sa Dios sa verse 14, fasted and prayed before the God of heaven. Nagpuasa si Nehemiah, wa siya mukaon, og nagampo siya sa Dios nga tuwa sa langit. Soon sa pagtuo, gikinahanglan na gyud nga magampo ta sa atong pamilya. Kinahanglan na gyud nga ludyahan nato atubangan sa Dios ang atong mga anak, ang atong trabaho. Ludyahan nato atubangan sa Dios kung unsa may atong gipangayo, di nato ni maangkon. Kung ang atong pag-ampo, di ta seryoso. Amen? Kinahanglan seryosohon nato ni ang atong pag-ampo. Magahin gyud ta og panahon sa atong pag-ampo. Kinahanglan gyud ta muluhod atubangan sa Dios. Verse 5, and said, I beseech thee, nagluhod siya, miingon siya, Ginoo, naghangyo ko kanimo, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy of them that love him and observe his commandments. Verse 6, let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I prayed before now, day and night. Si Nehemiah nagampo, nagpakiluoy, naghangyo sa Dios. Unsa? Day and night. For the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Verse 7, we have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which commandest thy servants Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servants Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations.
na hinumduman na karon ni Nehemia, kun inyong supakon, ako kamong tabagatibulaagon, bungkagon mo nako, taliwala sa mga kanasuran. Og karon, nabungkag na sila ni Nehemia, ang uban nabilin sa province nila, tuwa sa Jerusalem, ang uban tuwa sa captivity, tuwa sa palas sa Sushan. Nagkatibulaag sila. Unsa hinungdan? Kay wa na nila gitipigan ang pulong sa Dios. Verse 9, if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of heaven, yet I will gather them from thence, and bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Bisan pag nagkatibulaag mo, tipukon mo nako pag-usab. Now, these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. Verse 11, O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Igsoon sa pagtuo, ang pagtukod, dili lalim nga trabaho, apan gisugdan, kini ni Nehemia. Gisugdan niya kini pinaagi. Una, pinaagi sa unsa? Sa pag-ampo. Amen? Prayer. Ingon siya, Ginoo, naghangyo ko kanimo. Ginoo, nakasala kami batok kanimo. Igsoon sa pagtuo, kinahanglan gyud ta muluhod at tubangan sa Dios ug magpakiluoy gyud ta. Amen? Si Nehemia naghangyo ug nagpakiluoy siya sa Ginoo. Kung naa may sala sa atong kinabuhi, nga sige gihapon og balik-balik, nga galikay ta apan mahimo gihapon nato, kinahanglan na gid na nimo ludhan at tubangan sa Ginoo. Lord, kini ang akong problema, Ginoo, kini ang akong garbo, Ginoo, tudloi ko nga kabalo ko magpaubos. Igsoon sa pagtuo, prayer is very important. Amen? Importante gyud kaayo ang pag-ampo. Adunay sayings nga nagaingon, he who kneels the longest reach the farthest. Siya nga nagaluhod og pinakadugay, makaabot siya sa pinakalayo. Kabalo mo sa gisgutan niini, pinaagi sa pag-ampo. Amen? Kung muluhod day ta og dugay, mag-ampo day ta og dugay, layo sabdag maabtan. Siyon sa pagtuo, prayer is the voice that enter into the ears of God. Mo na ang pag-ampo, tingog na nga mosulod sa dalunggan sa Dios, madunggan sa Dios, and nothing is accomplished without prayer. The wall have never been built without Nehemiah's prayer. Nadunggan nato ang wall nga gitukod ni Nehemia. Nahuman kini nga wall. How did it started and how it was finished? It started with prayer and it was finished with prayer. Amen? Atong pamilya, mahimo lang ni nga ligon nga pamilya kung sugdan nato ni sa pag-ampo. Amen? Bisan pa kung saon nimong paningkamot, trabaho ka adlaw gabi, trabaho ka apilon pa nimong Domingo. Kung di nimo gani iampo, wa gihapon ay kaugmaon imong trabaho ug negosyo. Sun sa pagtuo, ludhi na sa pag-ampo. Amen? Napakagipangayo nga wa paghihatag sa Dios. Sugdi na karon, ludhi na atubangan sa Ginoo. I believe, ihatag na sa Ginoo. Kung nakita sa Dios nga sincero ka sa imong pagpangayo, kung nakita sa Dios nga kinasing-kasing ang imong pagpangayo, diha kaniya. Igsoon sa pagtuo, ang paghimo sa wall is no ordinary job. Nga bisan engineer niini, saon ni paghuman, kano saan ni mahuman? 39 feet high, 8 feet wide, 4 kilometers long square. Dugay ni mahuman nga wall. Direksyon sa pagtuo, nahuman ni Nehemia.
uban sa tabang sa Dios, it's because of prayer. Amen? Pag-ampo. Pag-ampo ang atong gikinahanglan. Mga estudyante, na time nga di ka kasabot sa imong lesson. Mga Kristohanon, na time nga di ka kasabot sa atong trabaho. Why not come to God and pray? Amen? Lord, tabangi ko. Lord, ikaw ra gyud ang makatabang sa kuha. Diyon sa pagtuo, prayer is very important. Una nga kung mag-ampo ta, dili komedya. Kung mahimo, ludhi atubangan sa Dios. Amen? Kung mahimo, hilaki atubangan sa Ginoo. Nakatisting na ba mo, nag-ampo mo nga naghilak mo atubangan sa Dios? Basin wala pa. Sulay. Ampuhi, unya hilaki atubangan sa Ginoo. Makita sa Dios nga kinasing-kasing imong pag-ampo, i-grant na sa Ginoo ang imuhang mga pag-ampo. Chapter 2, Nehemiah. Nehemiah chapter 2. Ikaduha nga butang, nakita nato dinhi, yun sa man nga tukod ning impossible nga wall ni Nehemiah. Impossible gyud. Yet natukod ni una because of Nehemiah's prayer. Chapter 2 verse 5. And I said unto the king, if it please the king, naghangyo na siya sa hari, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. Hari, unta, imo kong tugutan nga muuli dito sa Judah, kay tukuron ako pagbalik ang lubnganan sa akong amahan. And the king said unto me, and the queen also sitting by him, for how long shall thy journey be? And when wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I sent him a time. Ingon ng hari, hantod ka no sa amang ka mabalik. Gihatagan niya schedule ang hari, ug misugot ang hari. Verse 7, moreover I said unto the king, if it please the king, let letters be given to the governors beyond the river, that I may convey me over till I come into Judah, and a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make the beams and the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. Wow! Si Nehemiah, mihangyo siya sa hari, nagpakiluoy siya sa hari, ug sa rayna tupad sa hari. Miingon siya, hari, kung ikaw nahimuot sa akong hangyo, tuguti nga muuli ko, tukuro nako ang wall ug ang lubnganan sa akong amahan. Makita nato dinhi Nehemiah's focus. Unsa man ning word nga focus? Buot ipasabot, nay usa ka butang nga imong gitinguha, na kay goal nga gusto nimo buhaton, ug wa na kay labot unsay mahitabo sa imong tupad, wa kay labot unsay mahitabo sa imong likod, o unsay mahitabo sa imong atubangan, tungod kay ang imong gitanaw, mao ra gyud ang imong tinguha. Mao na siya ang focus. Amen? Bisan pag naibumba mo buto sa imong likod, bahala ka diha. Tuwa dito ang akong focus. Amen? Bisan pag naibumba mo buto sa imong atubangan, wa ko'y labot, muadto gyud ko dito. Mao ni ang akong focus. Mga estudyante, dapat nakafocus mo sa inyong pag-eskwela. Balag lisod, mo padayon ko. Wa man siguro estudyante nga wa maglisod. Maglisod man gyud mo tanan. Pero ang importante nakafocus. Amen? Na kay goal nga humanon nako ni, no matter what happen, bahalag wa ako'y balon, mo eskwela ko. It's the focus that will get you your goal. It's the focus that helped Nehemiah build and finish the wall. Mga estudyante, dapat magbutang gid mo og wall sa inyohang pag-eskwela. Kani ako mga barkada, dapat di sila motabok, dire ra ko taman kani nga wall. Na project mag-uban ta. Pero kung disco, na ako'y wall, di ko muuban ninyo.
Birthday, sige, uban ko birthday. Pero kung wala ko kasabot, oy, lahi naman ni dinhe. Lahi naman mga music dinhe. Muadto na ko. Dapat magbutang gid mo og boundary. Amen? Kristohanon, dapat natay boundary. Kauban nato sa trabaho. Dapat magbutang tag boundary. Kung nay sige pamalikas, hala, paglikay na din ha. Di na makaayo sa imong kinabuhi. Focus ta sa pag-alagad sa Ginoo. Focus ta sa atong family. Kristohanon, natay pamilya, naay bana, naay asawa, nakay anak, kung wa kay asawa, nakay anak, kung wa kay bana, nakay anak. Hala, i-focus diha ang imuhang trabaho, ang imuhang tinguha sa imong pamilya. Focus atong gikinahanglan. Niini nga ministry, natay children ministry. Kining children ministry, moingon jud ko nga di lalim. Muanhi sila dinhi halos kada adlaw. Kailangan mo pangasabaan ako ni sila. Uli na mo ito sa inyo. Maunsa mo rin kita na mo kaon. Dili pwede. Nga naman, mismo si Jesus, unsa gingon ni Jesus? Nagtudlo siya sa mga katawhan na mga bata ng duol, gibadlong sa mga disipulo. Hawa mo rin mga bata mo, samukan mo, saba mo. Sa gingon ni Jesus, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Di giday angay abugon ning mga bata. Amen? Mismo si Jesus, badlong pagay niya mga apostoles. Pasag din ang mga bata mo sa ako. Kay ilaha ang gingharian sa Dios. Wow. Importante ning mga bata. Kinahanglan makafocus po dahil aning mga bata. Amen? Nindot man makafocus pa sa adult. Pero apil ni mga bata, di nato ni sa pasagdan. Focus ta. Makatabang ta niining mga bataa. Unsa may matabang nato aning mga bataa. Makahatag tag pagkaon sa ilaha, makahatag tag snack sa ilaha. Kanang butanga nga atong nahima akong ginan ako sa mamang. Sige lang, kanay mong gibuhat, managko na sila, di gud na sila makalimot sa imo ha. Amen. Focus lang ta. Ingon sa Biblia, looking unto Jesus. Amen? Focus sa atong trabaho. Si Nehemiah, grabe gyud niya nga focus. Chapter 4 verse 9. Sige ingon sa Biblia. Chapter 4 verse number 9. And next unto them. 4 verse 9. Nevertheless, we made our prayer unto God and set a watch against them day and night because of them na ay mga kalaban, na ay mga oposisyon, na si Sanbalat, na si Tobaya, nagsinamok samtang nagtukod sila sa wall. Unsay giingon ni Nehemiah, nevertheless, we made our prayer unto God and set a watch against them day and night. Na ay nagbantay adlaw o gabi. Focus. Amen? Bisan gabi na ay nagbantay samtang nagtukod sila sa wall. Can you imagine? Magtrabaho adlaw o gabi. Nganong nahimo ni nila? Focus. Amen? Muraguan naman ito lugay Nehemiah, nagtukod sila sa wall. Adlaw o gabi sila nagtrabaho. Nakafocus sila silang trabaho. Chapter 6, verse number 1. Now it came to pass, when Sanbalat and Tobaya and Geshem the Arabian, naagyo'y mga samukan, naa si Sanbalat, naa si Tobaya, og naa si Geshem. Mag-alagad ta sa Ginoo, naagyo'y magsinamok nato. Tama? Pero kinanglan, focus ta. Amen? Imong asawa, tingali mo, mong simba, samok-samok ang simba. Tingali mong bana, simba na po ka. Kung sa inyo makuha sa simbahan. Focus. Kaya kung di ka makafocus, di yun ka magsimbahan. Di yun ka makaabot sa simbahan. Focus will get you to church. Amen? Focus lang yun sa pag-alagad sa Ginoo. Daghan kayong mga samukan. Verse 2. That Sanbalat and Geshem sent unto me, saying, come, let us meet together in some of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Ingon pa si Sanbalat,
si Tobaya, sige sinta, mag-meeting sa ta. Sige, ingon ni Nehemiah. Verse 3. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Amen? Nagka-focus si Nehemiah, dali, mag-meeting sa ta. Ang sige, ingon Nehemiah, naghimo ko og dako nga trabaho, di ko makanaog. Why should the work cease? Whilst I leave it and come down to you? Anong mo naman ko ninyo? Naman ko trabaho. This is a great work. Amen? Nganong mo adto man ko beach? Simba man karon. Amen? Focus. Daghan kayo distraction. Adlaw sa Domingo, labi nag-estudyante ka. Mag-group study ta. Focus. Amen? May problema ng group study. Pero panahon sa simba, simba yun. Kristohanon, may problema ng trabaho. Trabaho ta. Pero panahon sa simba, simba kita. Focus kita sa pag-alagad sa Ginoo. Nehemiah, naka-focus gid siya. Bisan nay mga samukan. Verse 4, yet they sent unto me 4 times. Balik-balik yun. Sige na. Dali na. Mag-meeting ta. Then Sanballat his servant sent unto me in like manner the 5th time. Na ikalima na gyud. With an open letter in his hand. Verse 6, chapter 6, verse 6. Wherein was written, it is reported among the heathen and Gasmo saith it, that thou and the Jews think to rebel. Naguna-una dahil mo mag-rebelde? Naguna-una pa si Nehemiah mag-rebelde? Wala. Pero naanay naghimo-himog istorya. Naghimo mo wall. Kay ikaw ang ilang hari. Mo rebelde dahil mo? Daghan gyud og opposition. Daghan gyud og false accusation. Verse 7. As thou hast appointed the prophets to preach unto thee at Jerusalem, saying, there is a king in Judah. And now it is reported to the king according to his words, come now therefore, and let us take counsel together. Nagyoy mga samukan. Adlaw nga Domingo, nagyoy magsinamok, pero kinahanglan maka-focus gyud ta pag-adto sa simbahan. Amen? Focus. Ayaw gitugot nga babagan ka sa yawa. Ayaw gitugot nga di ka makaabot sa simbahan. Samukan kayong yawa basta Domingo. Karon lang adlaw, bisan sa among pamilya na ang yawa kasi namok gyud. Pero dapat maka-focus gyud sa pag-alagad sa Dios. Chapter 2 verse 9. We have Nehemiah's prayer, Nehemiah's focus. Chapter 2 verse 9. Then I came to the governor beyond the river and gave them the king's letter. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. When Sanballat the Horonite, arang mga kalaban, and Tobiah the servant of the Ammonite heard it, it grieved them. Nasubo na sila. Kagitabangan naman si Nehemiah sa hari. Bahala na guway mo pabor nato. Bahala na si Sanballat o si Tobiah o si Geshem magsinamok. Ang importante, mo pabor ang Dios ato. Amen? Hing pabor ang hari kanila. That there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Verse number 14. Then I went unto the gate of the fountain and the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. Verse 15. Then I went up in the night by the brook. Gabi na gyud. And viewed the wall. Gitanaw niya ang wall. And turned back and entered by the gate of the valley, and so returned. Verse 16. And the rulers knew not whither I went or what I did. Neither had I yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. Wow! Makita nato din nga bisan adunay mga samukan, makita nato we have Nehemiah's hope. Napabay paglaom sa imong kinabuhi? Usay magunahon na ta, hopeless na. Wa na'y paglaom, pastor. Igsoon sa pagtuo.
Nehemiah, he had all the reason to be discouraged. Can you imagine? Wala na ang lubnganan siyang papa, nalumpag na. Ang pader sa Jerusalem, nalumpag na. Ang gate na nga sunog na. Ngano mo balik pamangko dito? Kahayahay sa akong trabaho din na ako sa palasyo sa Susyan. Cupbearer ko, dako ang akong sweldo. Yet, si Nehemiah, adunay paglaom nga iyang mabalik pagtukod ang wall. Amen? Usahay, ma-discourage ta, maluya din ta, wa naman ni oy. Saon pa man, wa man tayo kwarta. Wa naman tayo mahimo, ani. Igsoon sa pagkwarta, money is kanang not the hindrance. As long as we have God, we have everything. Amen? Money will just follow. Trabaho, ihatag na sa Ginoo, basta imong unahon ng Ginoo. Pero unahon mo imong trabaho, tingali may kagtrabaho karon. Sunod adlaw, sunod tuig, mawala ra na. Kay imo hang giwala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Higala, makita na to. Nehemiah's hope. Napatay paglaom. Amen? Kung unsa man ka karon, huna-hunaa nga mapuslan pa ka sa Dios. Pwede nga tigulang ka, gamiton sa Ginoo ang tigulang. Amen? Kaya nung dumo ni Moses, silang tigulang na siya, gamit kapon siya sa Ginoo. Amen? Ayaw pag-ingon nga, idaran ako, pastor. Dili, magamit pa kasi. Pastor, bata paman ko. Daghan din sa Biblia, mga bata, 8 years old. Dahil mo ng hari. Gigamit sa Diyos. Pwede ta gamiton sa Diyos if we have a willing heart na atay paglaom. Amen? Pastor, waman ko'y grado. Ikabala ka, kadaghan sa Biblia, si Peter, way grado, si John, way grado, yet gigamit sila sa Diyos. How much more kung naa kay grado? Amen? Gigamit kayo sa Ginoo, way grado? Samot na kay grado. There is hope for you. Magamit ka sa Diyos. So, sa pagtuo, you can be useful. Dinhi sa simbahan, pwede ra nga, pastor, wa man ko'y grado, pwede ra po, tighugas lang kong plato. Abi mo ordinaryo na nga trabaho ang tighugas kong plato? Ngayon sa Biblia, ang imong hago iyahang gantihan. Nga ang Ginoo nag-ingon, ang Dios dili hiwi nga kalimtan niya ang imong paghago labi na kuban sa gugma. Bisan pag manilhig lang ka, bisan pag mag-arin sa kagbangko sa simbahan, panalanginan ka sa Dios basta kay nagtrabaho ka para sa Ginoo. Amen? There's hope. Napay paglaom, magamit og mapuslan pata sa Dios. Sa bisan unsa nga trabaho, pwede ta makaalalay tudlo sa mga bata. Pwede ka makaalalay din sa Sunday school. Pastor, murag kada Domingo, ikaw na may Sunday school. Pastor, tudloy ko, pastor, kay mupuli ko sa imo og Sunday school. Pag kaninduta na paminaw nun, anay mupuli siya ko og Sunday school din Nakahinumdum ko sa time nga naglingkod ko sa bangko nga nang ingon ang asawa sa mong pastor. Unta, one day, nanay mupuli sa akwa din og tudlo. Pila na edad ni Ma'am Len? 76 years old. Sunday school pa siya. Wala pa gintawin, puli og tudlo. 37 ko karon, ambot hantod kanusa ga ako dinhi magtudlo Sunday school, mentag nanay mo puli sa akong tudlo. Amen. Di na ako na makaya, pastor. Oy, nganong di man na nimo makaya? Kung imo nang iampo sa Dios, kaya na nato. Amen. Grasya ra na sa Ginoo. Kung boto na unaon, sila naglingkod ko, naguna-una ko, nag-ambisyon kong aunta, Ginoo, maparehas ko ni pastor so and so, magwali din na sa tubangan. Di na ako ma-imagine, nag-edad ko 14 anyos. Maparehas unta ko anak niya, pastor. Ginoo, tabangi ko nga, maparehas ko niya, magwali ko. Wala ko gidahom karon, nagawali na ko. Grasya ra na sa Ginoo. Pastor, dili man ko pastor. Yes. Di man po require nga mag-pastor ka. Daghan man nagtudlo nga dili pastor. Amen? Pwede ta mapuslan ta sa buluhatan sa Dios. Nay hope na paglaom sa atong kinabuhi. And lastly, chapter 2 verse 17. We have Nehemiah's prayer, Nehemiah's focus, Nehemiah's hope. Nakadungog ta nga natukod ang wall,
nahuman ang wall. It is only by prayer, focus, hope, and lastly, verse 17, then said I unto them, ye see the distress that we are in. Can you imagine, igsoon sa pagtuo, Nehemiah is in distress. How Jerusalem lieth waste, wa nay pulos ang Jerusalem. Wa nay wall, wa nay dungog. Gihimo nagkatawanan. And the gates thereof are burned up with fire. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Dali mo, tukuro nato ni, para dili na ta nila himon nga katawanan. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, and the king's words that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. Wow! Si Nehemiah, niingon siya sa verse 17, come, let us build up the wall. Ang mga tao, sa verse 18, ingon sila, and they said, let us rise up and build. And in verse 19, when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant of the Ammonite and Geshem the Arabian heard, they laughed us to scorn. Nagyoy kabugal-bugal. Magtukod mo og wall, and despise us, and said, what is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? Napay bersikulo diha nga nag-ingon si Sanballat, kanang wall nga inyong gitukod, kung mukatkat ang milo, malumpag man na. Gikatawaan nila maayo, gibugal-bugalan gyud nila. Then answered I them and said unto the God of heaven, he will prosper us, therefore we his servants will arise and build. Wa sila nagpadisturbo tungod sa ilang pag-ampo, sa ilang focus o sa ilang paglaom. And now we have Nehemiah's influence. Ingon pa si Nehemiah, let us build, arise. Ingon pa ni Nehemiah sa verse number 17, come, let us build up the wall. Ang mga tao dahil miingon, and they said, let us rise up and build. Og silang tanan, miingon dayon sila. Sa last verse number 20, we, his servants, will arise and build. Nganong ningingon man sila, we will arise and build. It's because of Nehemiah. As a leader, niingon siya, rise up and build. Igsoon sa pagtuo, Nehemiah's influence. Amen? Nanabay na influensya sa atong kinabuhi. Salamat po last Sunday si Ma'am Vanji. Na-influence niya si Edmond, yung family, nakasimba sila. Pasalamat ko sa mga several months si Ma'am Eden, while dito bata sa ibabaw, na ay mga tao nga nagsimba na influence sa iyang kinabuhi. Kristohanon, we need to influence someone. Si Nehemiah, he had a mind to work, he had a heart to work, and a hand to work. Muna atong gikinahanglan igsoon sa pagtuo. Wall sa atong family. Di nato pasagdan ang atong mga anak birahon sa kalibutan. Di nato itugot ang atong anak pahimoslan sa yawa. Maburusan ang imong anak, tuwa na. Asa na nagtrabaho, tuwa sa kalibutan. Wa na'y simba-simba. Ayaw. I-influence nato ang atong anak sa buluhaton sa Dios. Amen? Kung kita ginikanan, faithful ta, ang atong anak, faithful sab na. Kung kita ginikanan, matinumanon ta sa Dios, nagahatag ta sa simbahan, hatag sab na atong mga anak. Ato silang gi-influence. Pero kung kinumidya lang atong pag-alagad, mao pud atong anak. Kinumidya ra po na sila maalagad sa ginadson sa pagtuo. I-influence gid nato ni atong kabataan. Amen? Tanawa ang influence ni Nehemiah. Chapter 4, verse 1. But it came to pass, when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Yaga-yaga na. And he spake before his brethren, the army of Samaria, and said, what do these feeble Jews? O grabe gid, kayaga-yaga. Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stone out of the heaps and the rubbish which are burned? Verse 3, now Tobiah the Ammonite
passed by him and said, even that which they build. Tanawa gyud ang yaga-yaga, verse 3. If a fox go up, he shall even break down their stone wall. Kung katkata na ito sa milo ilang gihimo, malumpag na ang ilang gitukod. Makita gid mong yaga-yaga, di ba? Pero makita gihapon nato nga bisan ang katawhan at the time nga naluya sila, gi-influence gihapon sila ni Nehemiah nga dili mondang. Amen? Padayon gihapon sila og tukod sa wall. Verse 6. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, and the people had, tanawin niyo Biblia, had a mind to work. Bisan adunay gabugal-bugal o gayaga-yaga, the people, because of Nehemiah's influence, had a mind to work. Verse number 15. Verse 13. Therefore set I in the lower place behind the wall, and the higher place I even set the people after their families, with their swords, with their spears, and their bows. Naliman ka na? Samtang gatukod sila, gapangandam sila, kaya adunay mga samukan, na sila mga espada. Chapter 7, verse 1. Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters, and the singers, and the Levites were appointed, that I gave my brother Hanani and Ananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. Someone is in charge. Who is in charge? A faithful man. So sa pagtuo, ikinanglan na to ang influence. We need to influence others to be faithful. Si Nehemiah faithful, ang iyang igsoon unsa pod? Faithful pod. Kung naay maro, ma-influence po na maro imong barkada, ikaw ma-influence mo ka, kabalo mo kag minaro. Igsoon sa pagto, kung Kristohanon ka, dapat imong barkada ma-influence nimo sa pagka-Kristohanon. Amen? Influence. Igsoon sa pagtuo, magbutang ta og wall. Magbutang tag division. Barkada, okay. Uban ko sa inyo. Study, sige, uban ta. Kung maghimo mong di maayo, diri ako taman. Di na ko muuban ninyo. Na ay wall. Amen? Kristohanon, butangig wall. Sige, uban ta. Kuyog ta. Pero adlaw Domingo, diri ako taman. Dapat kamoy muuban sa ako sa simbahan. Amen? Nagyoy wall. Di ta magkumpiyansa sa barkada. Birahon kita anak padulong sa kalibutan. Nehemiah 6:15, last verse. 6:15. So, basahon na to tanan. Ready? Verse 15 all together. Nehemiah 6:15, basa. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in the 52 days. So, sa pagtuo, because of prayer, focus, hope, and influence. Verse 15, what happened to the wall? So, the wall was finished. Naunsa ang wall? Nahuman. Amen! The wall was finished. Pila ka adlaw na human ang wall? Sige, basaha pagayo. Pila ka days na human? Dili na mao. That's the month of Elul. Pila ka days? 2 days. Wow. Ingon sa Biblia, in 50 and 2 days. Pila ka adlaw na human? 52 days. Kung mag-hire tag contractor, pahimo na to pader. 39 feet high, 8 feet wide, 4 kilometers square. Kontratahan ka sa contractor o isa ka tuig. May isa ka tuig lang.
Dire, kontrata, isa ka tuig. Naghimo sila wall, gihuman nila. Pila ka adlaw? 52 days. Nga naman, tungod kay adunay prayer, adunay focus, adunay hope, bisan gibugal-bugalan, laong gyapon sa Ginoo. Amen? And because of a good influencer, Nehemiah. They had a mind to work. Amen? 52 days. Bisag kinsa nga kontraktor imong pangutanon. Bisag kinsa nga kontraktor imong pangutanon. Imposible ni mahuman. Paghakot palanggaan sa mga bato, wa pay dump truck sa una. Karon, pagtukod diha sa wall, 12 na ka dump truck nga bato giabo diha, gitukod. Pila na kabulan na human ang wall? Mga 2 na kabulan ba na human? Dump truck ang naghakot sa bato. Sila! Man to man nga trabaho. Tao ang naghakot. Gihuman nilag 52 kaadlaw. It's because of prayer, focus, hope, and influence. Amen? Kristohanon, kung naalang ni sa tong 4 kabutang, kung nagtrabaho man ka, kung naalang na sa imong trabaho, kanang prayer, focus, hope, ug influence, why problema. Amen? Mga estudyante, kanang inyong kurso, sayo na kayo na humanon. Basta kay prayer, focus, hope, ug influence. Amen? Kaya na to na uban sa tabang sa Ginoo. Pero kung ay Ginoo, di gid ni makaya. Perte gid ning lisuda. Kamo nga nay mga kurso nga gitinguha, sayo makayo na. Palaban sa Ginoo. Amen? Kamong mga nagiampuan nga trabaho, gusto na trabaho masudlan, easy. Sandig sa Ginoo. The Bible says, for with God, nothing shall be impossible. It's the prayer, it's the focus, it's the hope, and a good influence that will get you to your dreams. May God bless His holy word. Langit nun, gamhanan, mahimayaon na mong amaan. Salamat sa imong mga pulong, panalangin ni o Diyos, na magpabilin sa mong matagusa kasing-kasing sa pangalan ni Jesus. Amen. So stand, tindog tatanan, magtapos ta, closing hymn. Page number 347, tell it to Jesus. 347. Are you weary? 1:30 mula ka tapos street meeting. Are you weary? Verse number 1, sing. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving? Overjoyed, departed. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You know others, such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Verse 4. Are you troubled at the thought of no? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom are you studying. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You know others, such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Ang iyon sa Jameson, kasi sa Prentice. Okay, malapot ka. Lord, salamat kayo sa andang na magyatan mo sa mga kanamo, usap sa pag-usap sa kaluwasan, Lord, usap sa sityo na tagang tao. Salamat usap, Lord, sa mga tuliran, tawag yapon ng among. Yes, Lord. Thank you, Lord. Pangita, Lord. Nagumay na kong kinig pasalamatan nila kanimo, Lord, at tanang ng mga pagbuhat, Lord, mga katarong, sa mga sayo, Lord, ang mga salamatan nila kanimo. Hindi talang karoon pangayo, salamatan sa mga nagsaw, Amen.